I think a few days ago nung nandito tayo sa podcast nabanggit mo na Senator Edu na may mga parang pasabi itong si Alan Peter Cayetano na ceasefire muna. Ito yung binanggit ni Senator Lacson, no? 5 yung senador na kinausap daw ni Alan Peter Cayetano para iparating sa kanya na ceasefire muna. Pero dininay ni Alan Peter Cayetano. Okay, sino ba mukhang nagsasabi ng totoo rito? At sino ba yung may credibility or mas credibility sa dalawa? Actually, last week ko pa yung sinabi nung nalitaan ko na merong 4 na senador yung kinausap para tumawid kay Senator Ping Lacson para mag-truce or ceasefire or whatever yung tawag nila dyan. Dahil sabi ni Senator Alan Peter, hindi naman siya yung gumamit ng term na ceasefire. Di ba? So, actually sa several interviews binanggit ko yan it took several days bago sumagot si Alan Peter tungkol dito. Nagsalita rin si Senator Ping Lacson kahapon yata 2 days ago tungkol dito. Pero last week wala yata yung nagsabi tungkol dito. Tapos ang sinasabi ngayon ni Senator Ping Lacson, kahit mag-testify pa yung 4 o 5 senador na kinausap niya na pinagtatawanan, kahit pinaabot sa kanya yung sinabi ay lahat na nagpaabot ay tinatawanan yung pinaabot ni Alan Peter na attempt at a ceasefire. Diba? Kumaga lang naman nominal compliance, pinaabot sa kanila, sa pinaabot nila. Pero kahit yung nagpaabot, natatawa. Natatawa. Bakit? Bakit natatawa? Dahil nga, ang tingin nila ay biglang naging tawag dyan, biglang naging mabait, biglang nagko-call ng ceasefire or truce after bumanat ng matitindi, no? Dilink si Ping Lacson sa maleta, binanatan yung kanyang salin, tapos tinawag siya by names, no? Si Panglito Lacson, etc. etc. Aba, biglang bumait. Kaya sila natatawa, lalo na kilala naman nila si Ping Lacson, no? Katulad ng pagkakakilala din natin. So clearly, mukhang may kaba, lumambot, may takot. Pero bakit naman? Baka all of the above. Dahil ang sabi niya a week ago ay wala namang ghost project. No? Kahit ano. Tapos later last week, sinabi niya may ghost project pero siya yung nag-report. No? Tapos ngayon, balik na naman siya dun sa walang ghost project. Until ipinakita ni Ping Lacson today yung sinubmit na sa ombudsman. Mga pictures na iba-iba ang contractor, iba-iba ang project, iba-iba ang billing na fully paid naman, pero isang picture lang. So, isang project na quadruple ang budget, hindi double, hindi triple, quadruple. Anong tawag doon? Hindi siya ghost dahil nga meron namang project pero na-multiply ng 4 na beses. Diba? Mga 4 siya naging allocation sa 4 na magkakaibang project. Pero pare-pareho. Oo. Pare-pareho. Tapos may pinakita pang 2 project na ganun din. Same pictures, iba yung geolocation, no? Pero merong kompleto sa dokumento. May ID, may contractor. And by the way, yung mga contractor pala dyan sa Taguig, yung mga diskaya rin pala. No? Ganun ba? Oo. Kaya sa unang tingin pala, oops, meron. Kaya tawag ko dyan karma. Karma. Kahit pabago-bago ka ng posisyon, hahabulin ka pa rin ng karma. Diba? Hahabulin ka pa rin ng karma. Ngayon, medyo tahimik sa today. Dahil may pinakitang resibo May pinakita mga pictures. At sinabi ni Senator Ping Lacson, maraming, hindi lang isa ang bagman. Ang bagmen, several yan. Tapos yung mga bagmen na yan, merong isang bagmen na kumukolekto sa kanilang lahat. Tapos yung isa na yon, meron pang master bagman. No? Master bagman.
So, dami, no? Daming So, bagmen. ibig sabihin kung ganito yung mga ebidensyang pinapakita so far ni Ping Lacson, may reason para kabahan itong si Alan Peter Cayetano. Wala. Dahil wala naman, may sinabi ba na siya yung bagman? May sinabi ba na siya yung bagman? Wala naman, di ba? Wala naman pangalan eh. Di ba? Bakit siya kakabahan? No? Bakit siya kakabahan? No? Yung argument na I think may mga ina-quote din siya as saying na no. Hindi naman porke allocation for Taguig sa kanya na 'yon, hindi ba? Ganun Correct. Oo, correct. At ang problema, kung mayroong mga testigo, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung mga DPWH sa Taguig ay tinreten daw na matatanggal sila kung hindi sila susunod dito sa mga ganitong gawi. No? Kaya I'm almost sure may mga kwan dyan. May pinanghahawakan si Senator Ping Lacson ng mga testigo. Okay. Alam where the bodies are buried. Dahil hindi siya ganyan ka konkreto yung kanyang presentation, from pictures to IDs to mga specific na mga project sites, projects, billing, no? May mga resibo kompleto Ang hindi lang niya binabanggit yung mga pangalan ng mga bagmen. Pero dahil binanggit niya na may mga bagmen at saka master bagman, ibig sabihin alam niya yung pangalan. Parang no? Parang torture, quote-unquote, yung ginagawa ni Ping Lacson kay Alan Peter, no? Naawa nga ako. Parang pinapakitaan siyang ganun Parang hirap yata matulog kung ikaw si Alan Peter Cayetano. Talaga hindi ka na mapapaahit ng balbas mo pag ganyan. Correct. No? Pero this is something that he started Siya nagsimula nito Kanya nga, 2 tracks Ang sinasabi ni Ping Lacson, last year pa naman niya yung naamoy. Early this year ay sinusubukan na niyang pag-aralan yan. Pero off and on yung Blue Ribbon, di ba? Sila, natanggal sila, naibalik sila. So, pabago-bago. Kaya hindi continuous yung investigasyon. Ang sinasabi ko bakit ngayon lang? Nakita mo naman yung nangyari sa Senado, di ba? Yeah. Hindi tuloy-tuloy yung investigasyon. Nangyari dito parang napabilis tuloy. O kumbaga napatutok tuloy si Ping Lacson dito sa investigasyon. Yes. At hindi niya inuna yung Blue Ribbon dahil nga ayaw pa nila mag-submit ng pangalan ng minority sa Blue Ribbon kaya hindi matuloy-tuloy Kaya hindi ba sinama na lahat ng minorities para matapos Di ba sinama na lahat ng minority? Oo. Pero before kasi, di ba, kaya hindi matuloy. Ayaw mag-submit ng pangalan. Submit, di ba? Diniretso na ni Ping sa ombudsman. Napasama patuloy sila. Di ba? Pero investigahan pa rin yan sa Blue Ribbon. Yung tatanong ko no? Mas maganda ba yun na parallel? Nagsabit na si Ping Lacson sa ombudsman, tapos ito, sa Blue Ribbon ni Erwin Tulfo, discuss din. Wala namang contradiction yun Paano yung sa Blue Ribbon? In aid of legislation. Di ba? Kung sa ombudsman, mas plunder na talaga yan. Kaso na yan Dahil hindi naman yung Blue Ribbon na magsasampa ng kaso, di ba? Pwede sila pero hindi sila magsasampa. Pero para mas mapabilis, dahil ginalit Inaamin naman ni Ping Lacson na nagalit siya. Di ba? Inaamin naman niya. Isang dahilan sa pagkagalit niya dahil nilink siya sa corruption. Di ba? Hindi naman siya... Integrity niya question. Hindi naman siya nagpapanggap na hindi siya nagalit Pero ano naman kung nagalit siya? Ang mahalaga dyan yung ebidensya. Totoo ba o hindi yung ebidensya? Yun yung point. Yung Sen, di ba? Wala man tayong pakialam kung magkaaway yung dalawang yan o hindi Pero totoo ba yung sinasabi ni Ping Lacson? At kung totoo, nasan yung ebidensya at dapat sambahan ng kaso. Ang tanong na yun, Sen, di ba? Kasi medyo matagal-tagal na rin pinapangunahan ito ni Alan Peter Cayetano until this particular investigation ni Ping Lacson targeted him. Di ba? Ang naratibo nila weeks ago or months ago pa na iniisa-isa raw itong minority tapos dinidikit nila dyan sa impeachment. Pero given the gravity of the accusation coming from Ping Lacson, mukha bang lilipad pa yung ganong naratibo nitong si Senator Alan? Oo, dahil hindi lang yan ang kaso niya Meron pa siyang possible obstruction of justice case
na mukhang yung ombudsman din ang tutugis. Tapos meron din siyang possible corruption case tungkol dito sa PISCOC, di ba? Si Asian Games na nagbuo ng task force, isa pa niyang inaway na si NBI Director Melvin Matibag, mukhang tutugisin din siya. No? So, 3 kaso yan na halos sabay-sabay nag-unfold, di ba? Ang tawag diyan karma. Hindi naman dahil nangyari yan several years ago, wala na yan. Halimbawa yung sa PISCOC, buhay yung kaso eh. Itong obstruction of justice, nangyari yan several months ago, before the impeachment. Di ba? Tapos itong flood control ay, sabi nga ni Senator Ping Lacson, dati pa yan, medyo napabilis lang dahil ginalit siya. Diba? Kung plandre kakaso sa kanya, di ba, aarestuhin ka tapos no bail yan, eh di pwedeng mabawasan itong mga senador from 21 baka maging 20.